Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ipagpatuloy na natin ang kwento ni Kang Hyuk na naging si Mujin. Matapos nga nila na matutunan ang stance ng chain punch ay kailangan naman nila ngayon matutunan ang inner energy. Ang una nilang dapat gawin ay kontrolin ang kanilang paghinga at pakiramdaman ang hangin na pumapasok sa kanilang core. Habang naka-lotus position sila at sinusubukang huminga, ay nararamdaman ni Mujin na parang may mali. Parang kakaiba daw ang training na ito. Naiintindihan niya na isa itong training technique. Pero parang kakaiba daw ito sa mga training na nababasa niya sa novels. Hindi daw ba sila tuturuan ng chanting para sa inner energy cultivation techniques? Mga bagay na kagaya ng yin at yang, ang 5 elemento, at ang bagwa. Pati na rin ang mga oriental philosophy. Siguro ay baka may magandang dahilan para sa lahat ng ito. Makalipas ang 1 oras, si Mujin na kanina pa inaaral at sinusunod ang lahat na metodolohiya ng Shaolin, ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para sundin ang lahat ng sinasabi sa kanya. Ito ay dahil gustong-gusto niyang matutunan ang inner energy. Excited masyado si Mujin dahil akala niya ay ito na ang gagawin nila. Ang pinagmumulan ng lakas at kapangyarihan na kayang hamati sa mga bundok. Ang kapangyarihang kayang magpal-iPad sa isang martial artist. Inaakala ni Mujin na matututunan niya ang inner energy ay makukuha ang mga ganitong kapangyarihan. Sa loob niya ay masayang-masaya siya dahil matututunan na niya ang cultivation technique. Ang sumisimbolo sa mga merem. Biglang sumigaw si Haijong at sinabi na buksan na ang kanilang mga mata. Ang ginawa nila ngayong energy circulation technique ay isang basic na metodolohiya ng paghinga para maramdaman nila ang energy na nabubuo sa kanilang katawan. At dahil kailangan nilang maramdaman ang energy bago magawa ang mga cultivation techniques, kailangan ay araw-araw nilang magsanay. Kailangan nilang mag-practice ng energy circulation technique bawat oras na libre sila. Kitang-kita naman sa mukha ni Mujin na porsigido siya, pero biglang nagbago ang kanyang mukha nang mapagtanto na hindi pa sila tuturuan ng cultivation, at ang masama ay kailangan nilang matuto mula sa simula gaya ng tamang paghinga. Ang ibig sabihin ni Haijong, kailangan nilang maramdaman muna ang energy bago makabuo ng inner energy. Isa-isa nang pinamigay sa kanila ang kopya ng mga libro. Ano daw ito? Tanong ni Mujin sa isang monk. Ayon kay Haijong, ang librong pinamimigay ng mga second-class disciple ay naglalaman ng mga larawan ng meridian sa katawan ng tao. Hindi naman daw kailangang sauluhin ang buong libro. Kailangan lang nilang ma-memorize ang mga pangunahing meridians. Maaari daw nilang gamitin ito sa pagpapadaloy ng kanilang energy o pwede din itong magamit para pigilan ang kalaban. Natuwa naman si Mujin dahil pag-aaralan na nila ang tungkol sa mga meridians. Ano nga ba ang meridians? Ito ay daanan kung saan ang energy ay dumadaloy sa loob ng katawan. Hindi lang energy ang dumadaloy sa meridian, kasama na rin ang inner energy. At dahil dito, ang pag-intindi sa mga meridian ay kailangan para matuto ng martial arts. Ngayon naman daw ay sisimulan na nilang kilalanin ang mga pangalan ng meridian sa katawan. Porsigido si Mujin. Sasauluhin niya lahat ng ito ngayong araw. At kinagabihan nga ay iniisip pa rin ni Mujin nang paulit-ulit ang tinuro sa kanila ni Haijong. Kapag naging pamilyar na sila sa pagdaloy ng energy sa katawan nila, maaari na nilang simulang matutunan ang enlightenment cultivation technique ng mga Shaolin. Ibig sabihin, maaari na niyang matutunan ang malulupit na moves ng isang martial artist. Habang naglalakad naman ay nakita niya si Bib Gang. Ano daw ang ginagawa niya sa mga oras na ito? Tanong ni Mujin. Tumawa lang si Bib Gang at sinabi na hindi na sumasakit ang tuhod niya, salamat sa turong exercise ni Mujin. Pero kabaligtaran ito ng katotohanan. Pakiramdam ni Mujin ay naririnig niya ang nasisirang tuhod ni Bib Gang. Sinabi ni Mujin na tinuro niya ang ehersisyo para gumaling si Bib Gang, hindi para sirain ang katawan niya. Tumawa lang si Bib Gang at sinabi na kasing lakas ng bakal ang katawan niya. Tingnan lang daw ni Mujin ang kanyang muscles na sinanay niya sa loob ng 18 taon. Sinabi naman ni Mujin sa kanya na katulad ng bakal, nagiging matibay lang ito kapag hinampas mo ito sa tamang lugar. Pero kapag pinasubrahan mo naman, ito ay masisira. Parang tao lang din daw ito. Sinabihan ni Mujin si Bib Gang na maupo muna at may gagawin siya. Naupo na nga si Bib Gang at minasahe ni Mujin ang tuhod niya. Binalaan niya si Bib Gang na magiging masakit ito ng kaunti.
Konteng pisil pa lang ni Mujin ay nararamdaman na ni Bibgang ang sakit. Sa isip ni Mujin ay may naaalala siya habang minamasahe ang mga tuhod ni Mujin. Mga panahon na nasa Special Forces pa siya. Ang kanyang katawan ay malubhang na injured noong sinubukan niyang tiisin ang sakit sa kanyang paa na nararamdaman habang nasa training. Kakatapos lang nilang tumawid ng ilog at habang paakyat na sa bundok ay biglang sumakit ang kaliwang paa ni Kang Hyuk at nahulog siya. Pakiramdam niya ay may nabasag sa kanyang katawan. At sa huli ay napilitan siyang magretiro sa serbisyo. Sa mga panahon na wala siyang magawa, pakiramdam niya ay wala siyang lakas, nawawalan siya ng motibasyon sa sarili. At ngayon naman, ay parang nakikita niya ang refleksyon niya kay Bibgang. Nakikita niya ang kanyang dating sarili. Sinabi ni Mujin sa kanya na kung injured ang kanyang katawan, siya lang ang maghahirap, walang ibang responsable sa kanya kung hindi ang sarili niya. Kaya ingatan daw ni Bibgang ang kanyang katawan. Pero napatigil si Mujin nang tinawag ni Bibgang ang pangalan niya. Akala niya ay napasobra siya sa pagsasalita at nainis si Bibgang. Pero hinawakan ni Bibgang ang ulo niya at sinabi na hindi niya alam ang nangyari sa kay Mujin pero ang isang Shaolin ay kailanman ay hindi iiwan ang kanilang disciple kahit man masira-sira pa ang mga katawan nito. Hindi nila iiwan ang disciple nila kahit anuman ang mangyari. Kung ganoon daw ang sinasabi ni Bibgang ay paniniwalaan niya ito. Tumawa ng napakalakas si Bibgang at sinabi na simula bukas ay kailangang magsanay sila ng pamamaraan ng Shaolin. Biglang pinisil ni Mujin ang tuhod ni Bibgang at napasigaw ito ng malakas. Ito ang unang sigaw ni Bibgang bilang Shaolin sa loob ng 18 taon. Nagpasalamat at humingi na rin ng paumanin si Bibgang kay Mujin dahil naabala niya daw ito. Ano na ang gagawin niya ngayon? Ayon kay Mujin ay babalik siya sa kanyang kwarto at sasanayin niya ang tinuro ng mga monk kanina tungkol sa energy. Kung energy circulation technique daw ang tinutukoy ni Mujin ay hindi ba dapat alam na niya ito dahil galing siya sa pamilya ng manggagamot? Nakalimutan ni Mujin na ito pala ang pinaniniwalaan ng mga monk. Wala siyang magawa kung hindi magdahilan. May mga rason daw bakit hindi niya ito natutunan. Kung ganoon daw ay bakit hindi na lang sila dito magsanay, saad ni Bibgang. Balak niya din kasing padaluyin ang kanyang energy matapos ang kanyang training. Ayon pa kay Bibgang ay baka kung sabay sila mag-training, baka mas maramdaman ni Mujin ang energy ng mas mabilis. Sa isip ni Mujin ay mukhang magandang ideya nga ito. Kahit anong subok niya na pakiramdaman ang energy, kailangan niya peren munang maranasan kung ano nga ba ito. Pero kung gagamit si Bibgang ng energy at malapit ito sa kanya, siguradong may matututunan siya. Susubukan na ito ni Mujin. Masayang umupo si Mujin at sinabi kay Bibgang na handa na siya. Sinabi ni Bibgang na manood at obserbahan daw siya ng mabuti at matuto base sa makikita niya. Sana daw ay makatulong ito kay Mujin. Biglang huminga ng malalim si Bibgang. Kitang-kita naman na nakatuon ang atensyon ni Mujin sa bawat detalye ng ginagawa ni Bibgang. Ito na nga daw ang tunay na energy circulation. Parang nararamdaman ni Mujin na kakaiba ang hangin na nakapalibot sa katawan ni Bibgang. Gagamitin niya ang pagkakataong ito para malaman kung ano ang pinagkaiba ni Bibgang sa kanya. Biglang may napansin si Mujin. Parang may nakita daw siyang kakaiba. Hindi niya ito nakita noong nagsasanay sila. Ito na daw ba ang pinag-uusapan nila sa klase kanina? Ang energy. Magagaya kaya kagad ito ni Mujin? Alamin natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!